Ilang araw ang lumipas mula noong insidente at sa kabutihang palad ay walang naganap na pag-atake sa buhay ni Liza. Laking ginhawa ni Elisha na makita maayos ang kalagayan ng prinsesa kahit na binura ni Kirk ang mga magic circle na nagtataboy ng sumpa. Inihisip niya kung ito ba ay dahil hindi alam ng kanilang mga kalaban ang kinaroroonan nila o baka naman dahil ang mga luto ni Kurt ay siyang pumapawi sa lahat ng sumpa nang hindi nalalaman ng iba at dumating na rin sa lungsod si Mimiko at pinalawak niya ang kanyang network ng mga spy upang mahuli ang kanilang mga kalaban. Kaya inihisip ni Elisha na maaari silang makapahinga ng panandalian. Pagkatapos ay tumikim siya ng cake na ginawa ni Kurt at nawalan siya ng katinoan sa sobrang sarap nito. Pinuri rin ni Liza ang cake at sinabi ni Kurt na ginamit niya ang rice flour sa paggawa nito at sinabi ni Liza na mahusay si Kurt sa paggawa ng mga pagkain mula sa bigas dahil ang kanyang rice porridge ang siyang nagalis ng kanyang sumpa. Hiling niya kay Kurt na ipagluto siya nito ng porridge tuwing siya ay masumpa. Ngunit sinabi ni Kurt na hindi na kailangan iyon dahil hindi na siya madadapuan muli ng sumpa at nagulat si Elisha sa narinig at tinanong si Kurt kung paano siya nakasisiguro. Dayong dati ay sinabi niya na mahirap gumawa ng barrier na panlaban sa mga sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na mahirap na gumawa ng barrier sa loob ng gusali dahil ang mismong gusali ay isang barrier na sumasalamin sa lahat ng sumpa. Hindi siya makakagawa ng isa pang barrier sa loob nito kaya niya nasabi noon ng ganoon at dagdag pa niya. Binago niya ng kaunti ang function ng barrier. Sa halip na ibalik ang sumpa sa gumagamit ay pinapaliwanag nito ang tao dahil ayaw niya may masaktan dahil sa sumpa. Agad na umalis si Elisha upang ipaalam ito kay Miniko at sa iba pa. Samantala ay tinanong ni Kurt si Liza kung gusto niyang sumama sa palimili. Nalungkot si Liza sa narinig dahil kahit gustong-gusto niyang sumama, hindi siya maaaring lumabas ng gusali para manatili sa kaligtasan at sa kabilang banda, sina General Alred at ang kanyang assistant ay nagpapatrolya sa mga pader ng lungsod dahil sa makapal na fog na nakapalibot dito. May kutob ang general na may masama na mangyayari ngunit sinabi ng kanyang assistant na hindi dapat sila masyadong mag-alala dahil maayos na na-repair ang mga pader ng lungsod. Paalala pa niya na siya mismo ang nagsilbing project supervisor. Sinagot naman siya ng general na ginawa niya iyon upang masisigurado na walang mga spy ng kalaban ang gumawa ng kasirahan sa seguridad ng lungsod. Samantala sina Mimiko, Elia at Elisha ay nakakita ng isang gumagamit ng sumpa na patuloy na nagliliwanag kahit napatay na. Sinabi ni Mimiko sa kanila na patay na ito at nang matagpuan ng mga spy niya ang lalaki. Sinabi ni Elia na nakadawa si Kurt ng isang napakalakas na barrier na sumasalamin ng sumpa. Kahit patay na ang target at sabi niya na kung makikipagtulungan ng lubusan si Kurt sa kanila, maaari nila malutas ang problema sa loob lamang ng isang araw. Ngunit tumuto si Elisha dahil ayaw niya ilagay sa panganib si Kurt. Biglang narinig nila ang alarma ng lungsod na tumutunog dahil papalapit na ni isang hukbo ng mga kalansay na halimaw sa pader ng lungsod. Natarante sina General Alred at ang kanyang assistant sa nakita pero agad nilang tinipon ang mga sundalo. Nagpasya si Alred na manatili at ipagtanggol ang lungsod kahit hikakamatay niya at hinutusan niya ang kanyang assistant na ilikas ang mga tao. Ngunit biglang naglakad ang mga kalansay papasok sa pader at naglaho. Nalito ang lahat sa nangyayari at pati na sina Elisha at ang iba pa na matanggap nila ang hulat mula sa mga spy. Biglang naisip ni Elisha na naglalaho ang mga halimaw matapos silang maabsorb ng kanlurang bahagi ng pader, ang bahagi na ni-repair ni Kurt. Hindi nagtagal ay naabsorb ng pader ang hunang grupo ng mga halimaw ngunit marami pang paparating. Ang nasa likod ng pag-atake ay si Marlies at ang healer ng dating party ni Kurt na ipinatapon ng bishop matapos maaresto ang kanilang party leader. Sinubukan ni Marlies ipaliwanag na wala siyang kinalaman doon kaso sinabi ng bishop na nagdala siya ng kahihiyan sa simbahan. Gayunpaman ay binigyan siya ng pagkakataon para makabawi at ma-promote bilang opisyal na pari. Sabik si Marlies na malaman ang misyon kaya't binuhusan siya ng bishop na mamahaling alak. Pagkatapos ng inumin ng alak ay sinabi ng matabang bishop na ang misyon niya ay patayin si Prinsesa Liza. Nabigla siya sa narinig at sa sumunod na sandali ay sinapian siya ng isang sumpa at ipinaliwanag ng bishop na ang alak ay may sumpa at na yon, hindi siya maaaring kumain o uminom ng kahit ano maliban sa tubig hanggang hindi niya napapatay si Liza. Tinanggap ni Marlies ang misyon at iniisip na dapat niyang sundin ang bishop dahil ito ang kinatawan ng kanilang Diyos. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang bishop pala ay nakipagkasundo sa isang demonyo upang patayin si Liza, ngunit huli na para bawiin ang kanyang desisyon. Sa kasalukuyan ay sinisipsip ng demonyo ang kanyang magic power upang makapagpatawag pa ng mas maraming kalansay at napagtanto ni Marlies na ginawa siyang sakripisyo. Kinabukasan ay ikinwento ni Elisha kina Liza at Kurt ang pag-atake ng mga skeleton monsters na nanggagaling sa mga kalapit na guho.
Sinabi niya na kapag nadikit ang mga skeleton sa pader ay sila ay nawasak. Sumagot si Kirk na karaniwan na sa kanilang nayo na kapag nadikit ang skeleton sa pader at ito ay na-purify at hindi na rin nagulat si Yulisha dito. Ngunit alam niya na isang katlo lamang ng pader ang na-repair ni Kirk at ang natitirang bahagi ay nananatiling vulnerable sa mga halimaw. Biglang nagkaroon ng ideya si Yulia at sinabi niya kina Liz at Kirk na manatili sa loob ng gusali habang siya naman ang pupunta sa mga guho upang linisin ang pinagmumulan ng mga halimaw. Nag-volunteer si Kirk na sumama kay Yulisha. Ngunit sinabi nito sa kanya na hindi siya marunong lumaban at ang pamunahing tungkulin niya ay protektahan si Liz. Pagkatapos ay pumunta si Yulisha sa bagyo at kinuha ang mga magic crystal na ginawa ni Kirk dahil kasama ito sa plano niyang gamitin laban sa mga halimaw. Sumunod nito ay dinala ni Yulisha sina Mimiko at Ophelia sa barracks ng mga knight kung saan nabala si Alre sa pag-iisip ng estratehiya para ipagtanggol ang lungsod. Nagulat si Alre nang makita ang maraming matataas na tao roon at ipinaliwanag ni Yulisha na naroon silang lahat upang tiyaking ligtas si Prinsesa Liz. Agad na dumiretso si Yulisha sa pakay at sinabi kay Alre na kailangan niya maliligaw ang mga halimaw at buksan ang 100 papunta sa guho para siya na makakasira sa pinagmumulan ng problema. Sinabi ni Alre na masyadong delikado iyon pero ipinakita ni Yulisha sa kanya ang mga magic crystal at sinabi na sapat na mga iyon para matapos ang trabaho. Pumayag si Alre na sundin ang plano niya ngunit nagpasya siyang sumama rin sa pagsalakay sa guho kasama si Yulisha habang inihiwan ang pagtatanggol sa lungsod sa kanyang deputy. Pumunta sila sa tarangkahan ng lungsod at nadatna ng isang napakalaking hukbo na 100 monsters sa harapan nila. Sinabihan ni Yulisha ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata habang inihagis niya ang isang magic crystal sa mga ito. Sa oras na mapadikit ang crystal sa isang zombie ay naglabas ito ng matinding liwanag na agad nag-purify sa lahat ng mga halimaw sa paligid. Pati si Yulisha ay nagulat sa bisa ng magic crystal. Ngunit wala siyang oras para magsayang kaya agad siyang sumugod kasama si Alre. Samantala sa workshop ay iniisip ni Kirk kung paano siya makakatulong sa kanyang mga kaibigan laban sa problema ng mga halimaw. Naalala niya ang isang master blacksmith sa kanilang nayo na iniisip niya na kung makakagawa siya ng mga sandata tulad nito, baka makatulong siya. Kaya't nagsimula siya mag-forge ng isang maikling espada ngunit hindi siya nasiyahan sa kinalabasan. Habang balak na niya itapon ang espada ay dumating si Liz na hinahanap siya. Naging curious si Liz sa espada na hawak ni Kirk at ipinaliwanag niya na hindi ito lumabas ayon sa inaasahan niya. Pero pwede nitong i-activate ang isang magic spell sa pamamagitan ng pagtaas ng espada sa kanyang ulo. Sinabi ni Liz na gusto niya ang espada kaya ibinigay ito ni Kirk sa kanya bilang regalo. Nagpasalamat si Liz sa kanya pero iniisip ni Kirk na ang kasayahan ni Liz ay pakitang tao lamang at sa totoo ay takot na takot siya. Kaya't nagpa siya si Kirk na kausapin na siya ng direkta at tinanong kung mayroong humahabol sa kanyang buhay. Nalungkot si Liza na rinig at kinumpilma ito. Higiniit na siya ay nagdudulot ng malaking problema sa kanyang mga kaibigan dahil dito. Idinagdag pa niya na kaya na ngayon ay pumunta si Yulisha sa kanlurang guro upang pigilan ang mga taong humahabol sa kanyang buhay. Biglang naalala ni Kirk na minsan na siyang nakapunta sa parehong guro kasama ang dati niyang party at iyon ang perpektong lugar para gumuhit sa mga padel. Inihisip niya lang humahabol sa buhay ni Liza ay ang maliit na graffiti monster na ikinwento sa kanya ni Yulisha at nagtatanong siya sa sarili kung ganoon na ba siya kawik na hindi niya kayang labanan iyon. Sinabi ni Liza sa kanya na gusto rin niyang labanan ang kanyang mga kalaban para hindi na kailanganin ng kanyang mga kaibigan na ilaan ang kanilang buhay para sa kanya. Nakaramdam ng simpatiya si Kirk dahil nararamdaman din niya ang kanyang kawalan ng lakas. Sinabi niya kay Liz na dapat silang pumunta sa guho at talunin ang halimaw ng sila mismo ngunit nagalangan si Liz sa ideya. Sinabi niya na napapalilibutan ng mga halimaw ang lungsod mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sinabi ni Kirk na lagi naman may paraan para makarating sa guho at harapin ang kanilang mga kalaban.